Magandang araw mga Kai Soto fans! Ang basketball ay isang paligsahan ng lakas, bilis, talino at diskarte. At sa nakalipas na dekada, ang papel ng mga sentro ay nagbago mula sa traditional na low-post player tungo sa isang mas versatile na player na kayang maglaro sa loob at labas ng paint. At dalawa sa mga pinakabagong higante na nagdadala ng sariling estilo sa laro ay sina Kai Sotto ng Pilipinas at Zach Edey ng Canada. Pareho silang may taas na higit sa 7 feet. Sila ay nagdadala ng kakaibang presensya sa court. Subalit ang mas modernong estilo ni Kai ay nagtatampok ng kanyang kalamangan sa maraming aspeto kumpara kay Zach Edey. Ang pisikal na katangian ni Kai 7'3 at Zach Edey 7'4 ay agad na nagdadala ng malaking bentahe sa laro. Ang kanilang tangkad ay nagpapahirap sa mga kalaban na umiscore lalo na sa ilalim ng basket. Gayunpaman, ang mas payat ngunit mas agile na pangangatawan ni Kai ay nagbibigay sa kanya ng mas malaking kakayahang mag-adjust sa mabilisang laro. Habang si Zach Edey ay mas matatag sa low post dahil sa kanyang mas malapad na pangangatawan, si Kai naman ay mas nababagay sa modernong estilo ng basketball, kung saan ang bilis at versatility ay higit na pinapahalagahan. Sa panig ni Zach Edey, ang kanyang lakas sa ilalim ng basket ay nagdadala ng impresyon bilang traditional na center. Subalit ang kanyang mabagal na lateral movement ay isang kahinaan na nagiging sagabal sa kanyang depensa laban sa mas maliliit at mas mabilis na manlalaro. Si Kai naman sa kabilang banda ay kayang sumabay sa mga ganitong uri ng laro dahil sa mas mahusay niyang lateral quickness at mas magaan na pangangatawan. Sa modern basketball, ang bilis at liksi ng isang manlalaro, kahit na may tangkad na higit sa 7 feet, ay nagiging mahalaga. Si Kai ay mas mabilis sa paggalaw na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makapagtuloy-tuloy mula sa depensa patungo sa opensa. Ang bilis na ito ay nagbibigay daan upang maging mas epektibo siya sa transition plays. Si Zach Edey naman ay mas mabagal at ito ay nagiging limitasyon sa kanyang laro, lalo na sa open court situations. Ang kanyang bilis ay hindi sapat upang makahabol sa mga mas mabibilis na manlalaro na siyang nagiging dahilan kung bakit siya madalas naiwan sa defensive end. Ang bilis at liksi ni Kai ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang umangkop sa mas mabilis na tempo ng laro sa NBA at sa iba pang modern liga. Isang natatanging aspeto ng laro ni Kai, ang kanyang shooting ability. Hindi lamang siya magaling sa ilalim ng basket, kaya rin niyang tumira mula sa mid-range at three-point area. Ang ganitong versatility ay bihira para sa isang manlalaro na may taas na 7'3". Ang kanyang shooting range ay nagbibigay daan sa mas maraming option para sa opensa ng kanyang kupunan, na isang mahalagang aspeto sa modern basketball. Si Zach Edey, bagamat epektibo sa kanyang hook shots at malapitang tira, ay limitado sa low post. Ang kawalan niya ng kakayahang tumira mula sa labas ay nagiging hadlang sa kanyang versatility bilang isang player. Habang si Zach Edey ay umaasa sa kanyang lakas upang makapuntos, si Kai naman ay nakapagtala ng puntos sa iba't ibang paraan, mula sa pick and pop plays hanggang sa perimeter shooting. Ang depensa ay isang mahalagang aspeto ng laro, at parehong mahusay sina Zach Edey at Kai Sotto sa shot blocking at rebounding. Subalit ang athleticism ni Kai ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan at ang kanyang mas mabilis na lateral movement at mas mahusay na timing ay nagbibigay daan upang makaiwas siya sa fouls at makasabay sa pick and roll plays ng kalaban. Samantala itong si Zach Edey ay mas mahusay sa traditional na depensa sa ilalim ng basket, ngunit nagkakaroon ng problema kapag kailangan ng mabilisang reaksyon sa perimeter. At isang halimbawa ng limitasyon ni Zach Edey, ang kanyang NBA debut, kung saan siya ay mabilis na na-foul out sa loob lamang ng 15 minutes. Sa kabilang banda naman, si Kai ay may kakayahang mag-adjust sa laro, kahit pa ito ay mas mabilis o mas pisikal. Ang karanasan ng dalawang manlalaro sa international basketball ay nagpapakita ng kanilang potensyal. Si Zach Edey ay naging bahagi ng Canadian national team na nanalo ng bronze sa 2023 FIBA World Cup
Gayunpaman, ang kanyang kontribusyon ay limitado dahil sa kanyang traditional na estilo ng laro. Si Kai Sotto naman ay naging pangunahing rebounder ng Gilas Pilipinas noong 2023 FIBA World Cup na nagpakita ng kanyang kahandaan sa mas mataas na antas ng competition. Ang kanyang mga numero mula sa Japan B-League, 15 points, 10 rebounds and 1.3 blocks, ay patunay ng kanyang patuloy na pag-unlad bilang isang versatile big man. Ang kanyang kakayahang makapaglaro ng mahusay sa parehong opensa at depensa ay nagbibigay kay Kai ng mas mataas na pagkakataon na umangat sa kanyang karera. Si Zach Edey ay isang NBA lottery pick na kasalukuyang naglalaro para sa Memphis Grizzlies, subalit ang kanyang mabagal na estilo ng laro ay nagdudulot ng pag-aalinlangan kung hanggang saan ang kanyang maabot sa NBA. Sa kabaligtaran, ang mas modern style ni Kai ay nakatuon sa bilis, shooting at versatility, ay nagbibigay sa kanya ng mas malaking potensyal na magtagumpay sa liga. Ang NBA ngayon ay naghahanap ng mga big men na kayang maglaro sa iba't ibang posisyon at umangkop sa mabilisang tempo ng laro. Sa ganitong aspeto, si Kai ay malinaw na may kalamangan. Ang kanyang kakayahang makipagsabayan sa mga mas maliliit na manlalaro at mag-ambag sa labas ng paint ay nagiging mahalagang aspeto ng kanyang laro na hindi gaanong taglay ni Zach Edey. Sina Kai at Zach ay parehong hinahangaan sa mundo ng basketball dahil sa kanilang taas, talento at dedikasyon. Gayunpaman, ang estilo ng paglalaro ni Kai ay mas angkop sa mga pangangailangan ng makabagong basketball. Ang kanyang kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon mula sa pagiging traditional center hanggang sa pagiging stretch big man ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Sa mabilisang galaw ng laro ngayon, ang kakayahan ni Kai na makasabay sa transition plays, tumira mula sa mid-range o three-point area, at makipaglaro sa pick and roll ay nagbibigay ng mas maraming option sa kanyang koponan. Ang bilis at liksi ni Kai ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya nagiging standout kumpara kay Zach Edey. Sa larangan ng depensa, ang kanyang lateral quickness at shot blocking ability ay nagpapakita ng kanyang athleticism na isang mahalagang aspeto sa competition tulad ng FIBA at NBA. Samantala, ang abilidad ni Kai na tumira mula sa labas ay nagpapahirap sa depensa ng kalaban. Isang katangian na bihirang makita sa mga center na may taas na tulad ni Kai. Ang versatility na ito ay naglalagay sa kanya sa posisyon na mas madaling mag-adjust sa mabilis na takbo ng modernong basketball. Well, sa kabuuan, ang kombinasyon ng bilis, liksi at shooting ni Kai ay nagpapakita ng kanyang potensyal na umangat sa pinakamataas na antas ng basketball tulad ng NBA.